Hello guys, for today's video, ang ituturo ko po sa inyo is kung paano po mag-file ng ating quarterly income tax return via EBIR form package kung kayo po ay naka 8% income tax rate. So huwag na po natin patagalin pa. So pag open po natin ng ating EBIR form package or ng ating application, ito po yung lalabas. So kailangan lang po natin na pilapan po ito ng ating necessary information na makikita po natin sa ating certificate of registration. And then, sunod po dito po sa ating drop down arrow, piliin lang po natin yung ating 1701Q B 2018. And then pila po. Then next po, kung ano pong quarter po yung ating pinapile po natin. Let's say for example, third quarter. And then number 3, amended return, yes or no. And then, ito pong number 7, single proprietor, professional, estate, or trust. Kung ikaw po ay nagdidegosyo, single proprietor. At kung ikaw naman po ay professional po ilagay nyo. And then yung number 8, alphanumeric tax code or ATC. Siyempre po, dahil sabi ko nga po, ang gagawin po natin ngayon is income tax rate, 8% income tax rate. So ito po pipiliin natin yung nasa baba. Kung mapapansin nyo po, nung na-tick mark po natin ito, nag-automatic na rin po yung number 16. Then next po, birthday po natin. And then citizenship. Foreign tax number kung meron po, kung applicable. And then kung meron po kayong kiniklaim na foreign tax credit, yes nyo po yan. Pero kung ako po wala, so inuno ko na lang po. And then number 16, okay na po yan. 16A, okay na rin po yan. And then ito pang part 2 po, background information ng inyong pong spouse kung kayo po ay married na, and kung halimbawa po gusto nyo mag-file ng joint filing. Pero common naman po, ang pinipili naman po is separate filing na lang. So, iwanan na lang din po natin or leave it blank. And then, next na po tayo. Ito na po yung ating second page. Kung halimbawa po ang pinili nyo po is yung graduated income tax rate, dito po tayo magpipill up. Pero dahil 8% po yung pinili po natin, naka-gray mark po itong part na to, hindi po natin siya ma-edit. So dito po tayo mag-edit sa ating schedule for 8% IT rate. So number 47, ang ilalagay po natin dito is yung ating total sales or total receipts kung kayo po ay professional. So ano po yung nasa resibo or yung nasa sales invoice natin, yun po yung ilalagay natin dito. Common po kasi tinatanong ano daw po ba yung nilalagay dito is yung po bang na-deduct na yung mga expenses or yung nasa resibo. So yun po yung sagot. Dapat po gross. Then let's say ang gross sales nyo po for this quarter, July to September, third quarter. So let's say po 150,000. Yan. So, lagay nyo na lang po dyan. And then yung number 48, kung meron po kayong other non-operating income. Ito po yung income po na not related sa business nyo. Like for example, may bangko po kayo, nagdi-deposit po kayo doon. Yung is, dito po yung nilalagay, yung interest income ng inyo pong bank deposit. Pero zero ko na lang din po yan. And then, dito po guys, yung number 50, common po na ito po nakakalimutan, nalalampasan po. Dahil po third quarter po ngayon, so kung meron na po kayong income nung second quarter or first quarter, dito nyo po yan ilalagay. Let's say po meron na po kayong benta nun ng mga 200,000, okay, or 150,000 din for second quarter lang, okay. So yan po, ilalagay nyo po dyan. Dahil po ang ating income tax return is cumulative or ibig sabihin po, sama-sama po yun. First to second quarter na income po ang kino-cover niya actually para po masama po doon sa computation yung dati nyo rin pong mga income. And then, syempre po, wag din po natin kakalimutan yung number 52. Ito naman po yung ating allowable deduction kapag naka 8% income tax rate ka, which is yung 250,000. So, ilagay po natin dito yung 250,000. Huwag niyo po kakalimutan yan.
Kasi po kung mapapansin nyo nag-automatic compute na po siya ng income tax due. Kita nyo, malaki po siya pag nakalimutan nyo ilagay yan. Nakalagay dyan is 24,000, which is mali po yun. Kasi ang computation po ng income tax due kapag naka 8% income tax rate ka is gross annual sales less 250k times 8%. So yun po yung inyong magiging income tax payable. So tulad po nito, 'di ba? So ang income po natin for the is 150 plus yung previous quarter. So 300,000 po siya less 250k. So which is po yung ating yung halimbawa taxable income or loss natin is yung 50k times 8%. So doon po nakuha yung ating 4,000. So kung ito po ang Schedule 3 tax credits or payments, kung meron po kayong mga i-claim na tax credit. Ang best example po nito is yung withholding tax. Kung ang income, kung po yung kung halimbawa kayo po ay nasa subject po sa withholding tax. Halimbawa, let's say nagpaparenta po kayo, ang renta po is mandatory po yan subject to withholding tax. So kung halimbawa po naman kayo is professional, yung professional fee nyo po mandatory din po yan sa withholding tax. So kung meron po kayong ganon na mga 2307, dito nyo po siya ilalagay. Let's say for this quarter, so number 58. Kung meron naman pong creditable with tax withheld ng previous quarter, sa number 57 nyo po siya ilalagay. Then yung number 55 naman po, kung hindi po ito yung first year nyo na nagpa-file, which is I doubt, kasi kung halimbawa nakapag-file na kayo before, syempre wala na kayo ngayon sa video na to dapat. Kasi syempre alam nyo na dapat yung gagawin, di ba? Pero dahil nandito kayo sa video nito, syempre I assume na first time nyo magpa-file ng inyong income tax return. And then number 56, yun nga, kung halimbawa meron kayong tax payment from previous quarters, di ba? Nilalagay yun dito. Pero kasi dito, kung tax payments from previous quarter, kumbaga, halimbawa, kung lumagpas na kayo kagad nung first quarter pa lang, lalagay nyo na po yun dito para kasi, kumbaga, ang ginagawa po kasi dito, diba, pinag-add nyo po yung benta nyo, first quarter to third quarter or to the last. And then, syempre, total nyo po yung total income tax payable nyo. Kung meron kayong mga binayaran previously, syempre, ililist nyo yun para hindi po yun, syempre, para hindi naman po madoble yung inyo pong binabayaran. Parang ganun po. Then, let's say kung halimbawa ang ipinapile nyo naman po is amended. Halimbawa, nag-file na kayo ng income tax return nyo, tapos napansin nyo, mali pala. So, may babaguhin kayo. So, kung nakapag-file na kayo, tapos may binayaran kayo doon, dito nyo po ilalagay sa number 59. Pero, kung mapapansin nyo po, naka-gray mark po yan, hindi po siya ma-edit dahil hindi po natin tinik-mark ng yes yung itong number 3. Kapag tinik-mark po natin ng yes yan, then balikan natin yon, ma-edit nyo na po yan. So, makakapaglagay na kayo dito. Diba? So, okay na po yan. So, pag okay na kayo dyan sa mga tax credit, kung wala po kayong ilalagay, or kung meron, ilagay nyo po. And then, click nyo na lang din po na, syempre, validate na po natin. So, validation successful po siya dapat. Minsan, nagkakaroon ng error, then sinasabi naman niya kung anong portion po ng form kung saan kayo nagkamali. Pero, pag dito sa may 1701Q, medyo madali lang naman po yung, kumbaga, yung mga form niya kung saan mo ilalagay. Kaya, hindi naman masyado yung na nagkakamali dito. Halimbawa, or yung nagkukulang po, ganun. So, ano bang pwedeng maging kulang dyan? Kung halimbawa, hindi ka nakapag-tick mark dito, halimbawa, kulang ka ng birthday, ganun, hindi mo nalagay yung birthday, yun. Mga ganun lang po, mga magiging error mo dyan. So, yan, kapag, siyempre, nag-validation successful na po tayo, much better po kapag na-validate nyo na, okay na sa inyo yan, dinouble check nyo na yung bawat details. Siyempre, kailangan nyo po talaga i-double check yan ulit, balikan nyo, ayan, kung tama ba yung lahat ng information na nakalagay.
Lalo na po yung email address, importante po yan na nilagay nyo dyan. Kasi doon po ipapadala ni BIR yung email confirmation ng filing nyo. The next. Then yung amount, syempre, double check nyo po. Then mas okay po na i-print nyo na po siya as PDF copy. So, print, PDF, Microsoft Print to PDF. Para meron na po kayong soft copy na yun na lang po yung ipiprint nyo bago nyo po i-submit final copy. Yun. Pag okay na po kayo, nakapag na kayo ng soft copy, submit final copy nyo na po. Then yun po, tapos na po yun. Hihintayin nyo na lang po yung email confirmation from BIR. Tapos yun po, i-attach nyo dyan sa form. Kung meron po kayong payable, like itong nasa sample ko, merong 4,000 po siya na payable, pwede nyo po yung bayaran via online like Paymaya or online banking kung merong bills payment na BIR doon sa online banking na gamit nyo. Then kung hindi po kayo sure, tanong nyo lang din po doon sa banko nyo kung okay sa kanila yung online payment ng BIR. Kung hindi naman po, kung gusto nyo rin naman po mag-over the counter, pwede po kayo mag-over the counter sa ating mga tinatawag na authorized agent bank. Bawat RDO po kasi meron po silang listahan na mga authorized bank na pwedeng tumanggap po ng BIR payment. So punta na lang po kayo sa session na lang po yung halimbawa kung anong RDO kayo and then authorized agent bank. Lalabas naman po yon pag sinerge nyo po. So yun lang po guys. Hopefully po may natutunan po kayo sa video na to. Kung meron po kayong mga tanong, kindly comment na lang po. And then kung meron din po kayong topic suggestions, halimbawa kung meron po kayong gusto na ma-discuss po sa mga susunod na video, comment nyo na lang din po dyan. And then hopefully po ma-share nyo rin po itong video na to para mas marami pong makapanood, lalo na po yung mga siyempre yung mga taxpayers po natin na wala pa pong budget talaga na magbayad po ng bookkeeper or accountant para sa filing po. And then siyempre po lalo na po yung mga siyempre po kasi 'di ba pagka lalo na yung mga freelancer na mga then yung mga agents, yung mga insurance agents, sila po yan, mga yan po. Most of the time sila po yung gumagamit ng 8%. So, sana po ma-share nyo. And then syempre po, follow nyo na rin po itong channel ko, yung page ko. Para sa mga susunod po na mga upload. So, yun lang po. Marami pong salamat and God bless.